Good morning po sa inyo lahat. Isa pang maliyugto ng ating daily Bible blessings. Pamagat po ng ating aralin ngayong umaga ay mensahe higit sa mensahero. Mensahe higit sa mensahero. Alam ba po sa isang takbuhan, pagdating niyo po sa finish line, kayo po ay uhaw. Bigyan ka ng malamig na bottled water na hindi mo kilalang tao. Sabay inamin mo? Siyempre. Hindi siguro mahalaga ang nagbigay, ang mahalaga ay ang ibinigay. Tilawag ito po nangyari sa mga bilang binidos ng Biblia. Sa verse 28, pinagsalita po ng Diyos ang isang asno. At yanong si Balaam, ano bang kasalanan ko sa iyo? Ba't 3 beses mo na akong pinapalo? Kahit pala po isang asno ay maaaring gamitin ng Diyos na mensahero. Sabi pa nga sa verse 33, nakita po ng asno ang anghel ng Diyos at 3 beses itong lumihis. At kung hindi lumihis ang asno, ay baka napatay na anghel si Balaam. Ano po punto po rito kung sa di nyo kilalang nabigay ng tubig at nagsalitang asno? Ito karatuhan ng mga minamahal na ang isang bagay kasama may mensahe mula sa Diyos at katotohanan mula sa Biblia ay dapat lang tanggapin at yung paniwalaan tanggapin sino man ang magbigay nito sa atin. Kahit nga po asno. Maring may tayong mapansin, mapuna, at masabing negatibong bagay o sa isang guro, mangaral, pastor o nagbagay sa salita ng Diyos. Ngunit pa naman ito ay hindi maging dahilan upang ating tanggihan ang karatuhan ng kanyang sinasabi o aral na kanyang binabahagi. Wala pong taong perpekto, di po ba? Kung saan yung palabas ng mga minamahal, maaring hindi kaakit-akit si John the Baptist, di po ba? Ay sa Matthew 3:4, gawa sa balahibo ng kamelyo ang kanyang damit at balat naman ng hayop ang kanyang sinturon. Ngunit, siya po'y dinaya ng mga tao pang pakinggan ang salita ng Diyos. Totoong dapat natin pamuhay kung tayo mensahero, ang ating mensaheng binibigay. Ngunit naman mga namahal, higit nating tingnan kung tayong tagapakinig ang mensahe ng Diyos kaysa ang kanyang mensahero. Maraming salamat.